pati po yung mapa doon sa harapan ng aeroplano, lalagay po doon, West Philippines. Ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Google Map, they have presence in Seattle, they have presence in Washington, D.C., they have presence in other countries. So, private international organizations, state actors work together. Next step natin dito, yung talampas, may sama na rin sa Google Map. At yung sinasabi ko, 3 days after Google Map placed the name West Philippine Sea in their maps, sumulat po ako sa ICAO, International Civil Aviation Organization. Sumulat po ako, nakalimutan ko na lang yung PETSA, para na sa ganon ay ayan, mas maliwanag. Para na sa ganon ay i-require lahat ng foreign airlines entering the Philippines, upon entering Philippine territory, to announce to the pilots to make the announcement, you are now entering the West Philippine Sea. Please fasten your seatbelts. Yun po hinihiling ko. Hindi pa tumutugon. It will happen. It will come. Pag nangyari po yun, pati po yung mapa doon sa harapan ng aeroplano, lalagay po doon West Philippine Sea. At susunod po, ilalagay din yung talampas ng Pilipinas. Masayang-masaya na po ako doon. At dapat masaya rin po kayo. Yes. Senator, magandang hapon po. Hapon. Sir, kahapon may statement na po kayo about dun sa nahuling Chinese national. For soundbite sa purposes po, ask po sana namin ngayon yung video reaction nyo. And with relation sa Senate Bill 2951 po na sinusulong po. Alam nyo, kanina, natanong ako sa isang kapihan. Kaya nyo lang ginagawa yan kasi eleksyon. Sabi ko, hindi. You were not listening nor paying attention. Nung nag-file ako noong 2951. February pa, hindi pa nagkakampanyahan. Final ko na yung foreign counter espionage law bill. Para natugunan ito mga nangyayari nito kasi obsolete na yung Commonwealth Act 616, 1941 pa. Obsolete na yung Batas Pambansa 39 tungkol sa mga espiya. Kaya final, hindi pa ito nangyayari itong mga hulihan. So nangyari ito, tapos naalala ko tuloy yung tugon doon sa nagtanong sa akin kanina, nobody was listening. In 2023, I showed pictures, 5 or 6 pictures. Sabi ko, sa media, sabi ko, ito yung San Decay 1, ito yung San Decay 2, ito yung San Decay 3. Wala, umintindi siya akin nun. Kasi hindi pa maintindihan kung saan yung San Decay. O ano yung San Decay? Nasa dyaryo nung isang araw, di ba? Who was the first one to respond? Modesty aside, when that incident happened. Si Tol. Di ba ako yung una sumagot nung nagpa-picture-picture ng China? Di ba? Yes. So ang tanong mo ay, ano reaksyon ko doon sa nangyari kahapon? Yes, sir. Connected lahat yun, boss. Connected lahat yun. Ilakita ko yung picture ni San Decay 2023. Pagkatapos ng Senate hearing natin, bago on the eve of the Balikatan exercises, nagpa-selfie-selfie yung China Coast Guard. Pagkatapos ng Senate hearing natin, kung saan kinonfirm na National Security Council na merong foreign meddling, baka may foreign meddling sa eleksyon, nahuli na itong IMSI grabber ng China. Sa tapat pa ng Intramuros. Pero, noong February, meron na nahuli doon. We were not listening. Meron na nahuli doon sa Intramuros. Ganun din. Kabalik-balik sila. Pero hindi na nakakatakot. Ang nakakatakot yung mga nahuli ngayon, nahuli noong January, December, siguro hindi lang na-ventilate ito, yung mga nasa malls, bakit sila nasa mall? Nahuli sa El Grande Island sa Subic. Nakakulong na yung sina
hindi ko ma-pronounce yung pangalan. Nahuli na yung sa Palawan 5. Na yung mga nagdo-drone-drone, nagpipicture-picture. Nahuli yun dito sa Makati, sa Antonio Village at marami pang iba. Yung sa malls na nahuli, sa tabi ng malls, anong ginagawa nila doon? Yung gadget nila, hindi lang nare-reveal, kaya makuha, masagap, yung credit card numbers nyo. Ano mangyayari pag nasagap yun? Online scam, baby. Online scam. Wala naman yung ba. Kaya napunta yung mga kababayan natin doon para mag-celebrate ng birthday sa mall. Nag-shopping pag mayroong birthday. Tapos ma-scam na gano'n, katarantaduhan na yun. Niyurap na yung ating dignidad bilang ibang bansa. Mananakawan pa tayo ng pinagharapang pera ng ating mga kababayan. Mali, di ba? Yes. But nobody's denouncing this. Di ba? Nagkagalit tayo, ba't tayo na-scam? Anak lang. Yeah. Sana lumabas na yung report ng NBI. Bakit ang daming nahuli? Yung nahuli kahapon sa NBI, sa Intramuros, mga ganong gadgets din, nasa tabi ng mga malls. BOA, Megamall. Paano kinukuha ng mga doon? Yung laban ng mga early voting sa mall. Di ba? Credit card transaction. Nakakatakot na yun. Hindi delikado nangyari. Dati na tayong mga kababayan. Nag-away-away na sana. Na-online kami. Kanina magagalit na sa gobyerno. Magalit sa banking institutions. Magalit sa central bank. Diba? Meron namang ibang teknolohiyang gumagawa na hindi dapat. Ganon din yung nilabas ko, yung Infinitus. I'll be having another hearing on Monday. This coming Monday. Infinitus will be invited. Infinitus will be invited. DFA will be invited. Gusto ko invite yung DFA. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa sinasamon, iniimbita yung Chinese ambassador sa Ross Boulevard ng Kusina ng DFA. Research nyo, 2019, 2021 elections sa Canada, nag-interfere din ng China. Nagkaroon ng 194 pages na report of a committee of the parliament. Na-involve po sila, nakialam sila, nag-bedel sila, nagpondo sila ng kandidato 2019-2021, which resulted in the expulsion of several Chinese diplomatic officials in Canada. Dapat ngayon pala na hindi ko alam kung nandito si Secretary Manalo, ilang beses na ako nakikiusap. Ipatawag na niya yung Chinese ambassador. Ang dami ng incidents na nangyayari. Yung drone na lang. Hindi ko naman katakisip yung drone. Nakita niya yung drone. 5 Philippine Navy na nagbubuhat. Di ba? Ang daming drone. Hanggang sa ngayon na hindi pa nahuli. Hindi natin kaya huliin lahat yun. Kung merong Ghostbuster, dapat merong Drone Master. Hindi natin kaya huliin yun. Nandito pa, kaka meron na sa Manila Bay. Anong ginagawa nila? Nag-i-espiya. Sino ini-espiyahan? Ang Pilipinas. Para kanino? China. Yun. Sir, follow-up. Last question. Last question. This coming Monday, sir, sabi niyo may